Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Mateo. Ito ay tungkol sa bato o sa buhangin na natatayong bahay. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay may tutulad sa isang tao matalino na nagtayo sa kanyang bahay na ng pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat natatay iyon sa bato. Ang bawat nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay tinuruan ng Panginoon ngayon sa araw na ito kung saan ba dapat tayo magtayo ng bahay. Kung sa ibabaw ng bato o sa buhanginan. Dahil may sinabi ang Panginoon tungkol sa pagtatayo ng bahay. Na sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon na tayo nga ay makakarating nga sa kaharian ng langit. Sa papanong paraan tayo susunod. Kailangan meron po tayong kinasasaligan at kinasasandalan. Tayo ay magtatayo ng bahay kundi sa ibabaw ng bato, na ibig sabihin kung tayo ay sumusunod, nakaugat tayo sa ating Panginoon, nasa ibabaw tayo ng bato. Dumating man ang malakas na hangin, umulan at binayo ng malakas, tayo ngayon ay hindi po kusang babagsak. Dahil tayo ay may kinasasaligan at kinasasandalan tayo, kundi ang ibabaw ng batong ating sinasandalan. Yan ay ibig sabihin, kung tayo nagiging masunurin, dumating man ang mga pagsubok na iyan, ng malalakas na ulan, ng mga bagyo, mga lindol man yan, o mga dumating ng mga malalaking problema natin, tayo po ay hindi agad tayo babagsak. Dahil may kinasasandalan tayo. Nagiging tayong matatag. Ngunit kung tayo ay mapalasaway at gagawa tayo ng sarili nating desisyon na parang baliwala ba ang ating Panginoon sa ating buhay, parang nagtayo tayo ng bahay sa buhanginan na dumating ang mga bagyo, mga unos, mga kalamidad na yan, agad tayong bumabagsak dahil wala tayong kinasasandalan. Ibig sabihin, dumating man lahat ng mga problema sa atin, wala tayong nahingian ng saklolo, kundi tayo ay kumikilos lamang sa ating sariling pamamaraan. Kaya ang mga trahedya ay yan ang kusang nagbibigay sa atin ng mga problema sa atin. Kung wala tayong kinasasandalan, babagsak na tayo. Kaya sa araw na ito, kinakailangan po tayo may kinasasandalan sa buhay natin ito upang tumagal tayo sa buhay at makarating tayo sa buhay na wala hanggan. Kung pagsunod lang naman sa kalooban ng Panginoon Diyos ang ating kinakailangan. Kung nagustuhan mong video nga ito, maaari ka mag-like at mag-comment. I-share mo na rin naman ang salita ng Diyos at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat.